Naku naman, palagay ko'y mapapaibig ang mga seniors at ang mga fish lovers. Ito po ang ginawa natin ngayon. Nagpasingaw lang po tayo ng isda at sinamahan natin ng pinasingawang pechay. Napakadali at madaling hanapin din po ang Ricardo. Kayo na po bahala kung anong isda ang diskarte nyo. Alam nyo, ang lasa po nito may pagka-Chinese, galing sa Chinese restaurant, pero ang ginamit ko po ay salmon. Pero pwede po kayong gumamit ng fish fillet na tilapia. Kung anumang isda po ang gusto nyong gamitin na naaayon sa inyong budget, panggastos araw-araw, gamitin nyo po. Ito po ang ginamit ko nung pinasingawan natin ang ating isda. Ito pong papel na to, ang tawag ay parchment paper. Ginagamit po ito pag nagbe-bake. Pwede po kayong gumamit ng aluminum foil kung gusto nyo po ng aluminum foil. Hindi lang po ako yung gagamit ng plastic, hindi po ako gumagamit dito kapag ka po tinatakpan ko yung isda at nagpapasingaw. At lahat ng huwag po kayong gagamit ng pambalot ng regalo, hindi naman to monita at saka monito. Ayos po ba? Pwede din po kayong gumamit ng dahon ng saging. Hiramin nyo muna sa palantsahan bago nyo unatin yung uniforme ni sir. Yan po ating sarsa. Nandiyan na po lahat ng lasa. Gumawa po tayo ng sauce. Huwag kayong kukurap ha. Sandali lang po ito. Maglalagay po tayo ng 2 kutsarang toyo. Dagdagan din po natin ng 2 kutsarang oyster sauce. Pagkatapos po niyan tapikin po natin ng konting patis. Narinig niyo po yun ha. Meron ng soy sauce, meron pang patis. Pagkatapos lagyan po natin ng konting sesame oil. Ito po 1 kutsara, kahit 2 po ayos na ayos. Haluin po natin. Kung hindi pa po sapat yung tamis ng oyster sauce, lagyan niyo po ng asukal, brown sugar. Ako po ang nilagay ko pulot para may pagkasosyal ng konti. Halo! Implahan po nyo ng pamintang durog ng konti. Pagkatapos po niyan bantuan natin ng kalahating tasa ng olive oil. Kung wala naman pong olive oil wag na rin pong lagyan at baka kamahal pa Pero kung meron po kayo, lagyan nyo po para mas maayos. Alam niyo naman ang olive oil, maganda po sa katawan yun. Lasa po ni Ray, dapat po may konting tamis, may konting alat, may konting nutty flavor galing sa sesame, at may konting anghang dahil po dun sa ating pamintang durog. At para po talagang malasa, lagyan po natin ng luya. Magagayat lang po ako dito, siguro ng mga 1 kutsarang ginayat na luya. Ganun lamang po. Kung meron po kayong sariwang bawang, ilagay nyo. Pinitpit po. Ang ilalagay po ay garlic powder. Ayos na rin po ito. Haluin nyo po. Yan na po ang ating sarsa. Nandiyan na po lahat ng lasa. Ito, isang bag na pechay o bok choy. Hugasan nyo po at linisin nyo dahil may mga alikabok yan, may mga buha-buhangin in between. Ang gagawin nyo lang, hihiwain nyo lang sa gitna. That's all, sa gitna lang. Boiling water. Steamer basket. O, unahin natin i-steam yung pechay o yung bok choy. Madali lang ma-steam yan, mga 2 minutes lang. Okay na. Hindi ko nga nilagyan ng asin o paminta, basta yun lang, plain. Okay. And we will steam it for a few minutes. And after 3 minutes of steaming, there you go. Huwag niyong i-overcook yung pechay. Tignan niyo, berdeng-berde. Imagine niyo yung sauce na ginawa natin na napakasimple. Di ba ang sarap kahit nga walang isda, okay na, di ba? Yung pechay tsaka yung sauce, panalo. O yung salmon naman po ang steam natin. Ilagay po natin yung sauce sa paligid at tsaka sa ibabaw ng isda. Tapos lagyan niyo po ng maraming sibuyas na mura sa ibabaw at paligid yung ating salmon. Pagkatapos, tsaka po natin ibabalot. Pagbabalot nyo, tip ko po sa inyo, importante. Dapat po selyadong-selyado yan. Wala pong lumalabas na hangin. Tsaka po natin pasisingawan. At pagkatapos po ng 10 minuto, nakita nyo, luto na po yung ating isda. Mainit po yan ha. Ganito po ang gagawin natin. Ihain nyo po siya kasama yung papel. Tapos, lagyan nyo na nung inyong steam bok choy on the side, di ba? Okay. Tapos, lagyan nyo ng konting sauce yung ibabaw ng gulay. Sana po inaibigan nyo. O bukas, iba naman ang lulutuin natin. Yung masasarapan kayo. Pero simple ang Ricardo, madaling lutuin, tsaka mura pa, magang sa bulsa. Yun ang gusto nyo, di po ba?